Gojo Satoru, the strongest sorcerer na binugbog ang King of Curses. Satisfy nga ba ang pagkamatay ni Gojo o baka nabitin tayong lahat? Well, lumabas na ang spoiler sa paparating na chapter 236 at ito ang pinaka-shocking sa lahat dahil sa haba ng bugbugan ng dalawang malakas na nilalang ay nagwawakas na ang laban ng the strongest battle. At parang ang lahat ng effort ni Gojo upang talunin lamang si Sukuna ay humantong pa rin sa pagkatalo niya dahil sa adaptation ni Mahoraga. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang spoiler na ito kung saan nagkukwentuhan sina Geto at Gojo. At dito'y makikitang tawang-tawa si Geto nang nakita niya si Gojo na kinikilabutan. Sinabi ni Gojo na sinabi niya sa kanyang mga estudyante na kapag sila ay mamamatay silang nag-iisa bilang sorcerer. Kaya wika ni Gojo, kapag darating ang mga sandali na yan sa kanyang buhay, ay mag-i-imagine na lamang siya na hindi siya nag-iisa. Sagot naman ni Geto na sino naman ang may pake. Sinabi ni Gojo na may halaga yung pagkamatay niya dahil daw ito patungkol sa kanyang ama. Subalit kapag darating ang panahon na may mangyayari sa kanya, ay iniwan niya na lahat kay Shoko para i-handle ito. Well, ngayon lang ata binanggit ni Gojo ang patungkol sa kanyang ama at hindi pa klaro ang lahat kung ano talaga ang ibig sabihin ni Gojo at malalaman natin yan kapag lumabas na ang full chapter. Sa sumunod na panel ay tinanong ni Geto si Gojo kung ano ang masasabi niya sa King of Curses na si Sukuna. Sinabi ni Gojo na napakalakas talaga daw ni Sukuna at hindi siya sure kung ibinigay talaga lahat ni Sukuna ang kanyang buong lakas laban sa kanya. Subalit kahit na kay Sukuna ang curse technique ni Megumi ay hindi rin talaga siya sigurado kung mananalo siya laban kay Sukuna. Sa tingin ko mga lods, ang scene na ito ay hindi flashback. Noong una akala ko flashback, subalit parang sa loob ito ng isip ni Gojo habang nasa bingit ng kamatayan na nag-uusap silang dalawa ni Geto since patay na rin itong si Geto. Sinabi ni Gojo na ibinigay niya ang lahat upang sanayin ng kanyang katawan at ang mga curse techniques ay pinag-aaralan talaga niya ng maigi sa mahabang panahon sa pamamagitan ng angkin niyang talento mula noong ipinanganak siya at ang mga inspirasyon upang magawa niya ang napaka-explosive na curse technique. Dagdag pa ni Gojo na gusto talaga niyang maabot ang level ni Sukuna at sana maramdaman ni Sukuna na malakas din siya at wika pa ni Gojo na napakasaya daw niya. Kaso nga lang ay nanghihinayang siya sa pagkakataon na nakalaban ng King of Curses dahil hindi daw niya nagawang maipalabas ang buong lakas ni Sukuna laban sa kanya. Sinabi ni Geto na nainggit daw siya kay Gojo dahil nakalaban niya ang King of Curses. Subalit kung satisfied naman daw si Gojo sa laban niya kay Sukuna ay masaya na rin siya para kay Gojo. Sagot naman ni Gojo na hindi daw siya masasatisfied kung nandoon si Geto at kung siya pa ang magbibigay sampal sa kanyang likod upang i-motivate siya. At baka nasabi ito ni Gojo dahil nandoon naman talaga yung katawan ni Geto Suguro na pagmamay-ari na ni Kenjaku. Sinabi ni Gojo na masaya siyang namatay hindi dahil sa tumanda o nagkaroon ng malubhang sakit, subalit namatay siya dahil pinatay siya ng mas malakas pa kaysa sa kanya. Pagkatapos ang dalawang nagkukwentuhan na sina Geto at Gojo ay biglang nakita ni Gojo sa likod ang dalawa pang patay na kaibigan niya na sina Nanami at Haibara. Sinabi ni Nanami na kalokohan daw ang pinagsasabi ni Gojo dahil mukha daw itong parang general samurai kapag nagseseryoso. Kaya biglang hinawakan ni Gojo ang ulo ni Nanami at tuwang-tuwa naman si Haibara na parang bumalik ang kulitan ng mga magkakaibigan. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Tugon naman ni Nanami na hindi niya bibigyan ng katwiran ang huling mga sandali ni Gojo, ngunit nakikiramay siya at nagpapasalamat naman si Gojo kay Nanami. Tinanong ni Gojo kung kumusta daw ang mga huling sandali ni Nanami noong nasa bingit siya ng kamatayan. Sagot naman ni Nanami na tinanong niya si Meimei kung ano ang gagawin niya. Subalit ang naging sagot lamang ni Meimei ay una, kung pupunta ba siya sa North upang makita ang kanyang panibagong buhay o pupunta siya sa South kung gusto niyang manatili sa kanyang sarili.
sarili. Kaya ang pinili ni Nanami ay pumunta sa South na walang pagdadalawang isip. At pagkatapos ay nagpapaalam si Gojo sa lahat dahil nandito rin pala sina Teacher Yaga, Riko Amane at Koroi. At parang sumakto talaga ang chapter na ito sa season 2 ng JJK, kung saan dito namatay sina Riko Amane, Koroi, Haibara, at sa huling episode ng season 2 ay namatay sina Nanami at Teacher Yaga pagkatapos ng Shibuya Arc incident. At sa sumunod na panel ay dito natin makikita ang napaka-shocking moment dahil makikitang nakahiga si Gojo at punong-puno ng dugo. At sa tingin ko mga lod, at this moment, sa loob ng kanyang isipan ay dito nangyari ang masayang kwentuhan kasama ang mga namatay niyang kaibigan na parang hindi niya pinagsisisihan na namatay siya sa ganitong paraan. Ang sumunod na panel ay inexplain ni Sukuna ang adaptation ni Mahoraga na kapag once ma-adapt ni Mahoraga ang mga pag-atake ay gradually na-a-adapt din ni Sukuna ng paunti-unti. At the more maraming nare-receive si Mahoraga na pag-atake ay the more din mabilis ang process ng adaptation ni Sukuna. Sinabi ni Sukuna na inaasahan niyang maging role model si Mahoraga upang maibigay sa kanya ang pag-adapt ng Infinity. Habang si Yuji ay makikitang parang na-shock sa pangyayari at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Sinabi ni Sukuna na si Mahoraga ang unang naka-adapt ng Infinity ni Gojo dahil noong nagpakawala si Mahoraga ng slashing attack ay pinalitan niya ang Cursed Energy at in-expand ang Cursed Technique target. Kung kaya hindi lang si Gojo ang pinatatamaan niya kundi ang space mismo ng buong mundo. Kaya walang ibang dahilan na hindi makat si Gojo. Habang si Yuta ay makikitang galit na galit at pinapakalma ni Maki. Pagkatapos ay pinakita ang napakatalas na slicing curse technique ni Sukuna na humati sa space at sa katawan ni Gojo. At dito ay makikitang nakatayo ang kalahating katawan ni Gojo sa harap ni Sukuna at punong-puno ito ng dugo. At sinabi ni Sukuna na hindi na mahalaga kung mahahati niya ang buong mundo. At dagdag pa niya na hindi niya makakalimutan si Gojo habang nakangiting tinitingnan ang naputol na katawan ni Gojo. At si Gojo naman ay nakangiting tinitingnan si Sukuna na parang masaya siyang nakalaban niya ang King of Curses. Pagkatapos ay biglang naramdaman ni Sukuna ang isang kidlat na paparating at ito pala ay si Kashimo Hajime na sobrang excited na makalaban si Sukuna. At ito na nga yung sinabi ko na sobrang advanced na sinabi ni Kusakabe na panalo na si Gojo, subalit nakatayo pa si Sukuna. At ito ay dahil para ma-excite tayong lahat sa 1 week na break. At si Gojo ang nagsabi mismo na hindi pa ibinigay ni Sukuna ang kanyang buong lakas, na parang ginamit lang niya ang curse technique ni Megumi upang insaktong magamit sa tamang pagkakataon ang kanyang curse technique upang talunin si Gojo. At dito lang nagtatapos ang spoiler natin mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-follow sa ating Facebook page. At mayroon tayong Janmak anime t-shirt new design mga lods, 6eye Gojo, Ryumin Sukuna at Sun God Mika. May less 30% discount yan mga lods dahil new arrivals. At pwede kayong mag-order sa Shopee at TikTok Shop. Ang link nasa description at comment section.